Okay, mga kapatid, sa umaga pong ito, tayo po ay dadako na po sa mensahe ng Panginoon na siyang kailangan po ng ating pong spiritual body. At napakahalaga po yung salita ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. This year 2024, kung tayo po ay nagkulang sa pagbabasa, sa pagme-meditate, sa paikinig ng salita ng Diyos, mag-level up po tayo this year 2024. Naalala ko po yung sinabi ng Panginoon kay Joshua. Sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9, sabi ng Diyos kay Joshua, ini-encourage ng Diyos si Joshua ang naging successor ni Moises. Sapagkat ang gusto ng Diyos kay Joshua, maging matagumpay, maging successful, mag-prosper sa lahat ng aspeto ng buhay si Joshua. Pero binigyan siya ng point, binigyan siya ng advice ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos kay Joshua? Joshua, huwag mong kaliligtaan. Huwag mong kalilimutan. Basahin, dili-diliin, araw at gabi ang mga kasulatan. Sa gayon, maipamumuhay mo ito. Maia-apply mo ito sa iyong buhay. Dahil binabasa mo araw at gabi. At kapag ito ay naipamumuhay mo na, sabi ng Diyos kay Joshua, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. So makikita po natin ang isang sikreto para tayo maging victorious sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating pasisimulan. Ang sikreto po, dito po magmumula. Kasi habang nagbababad tayo, habang excited tayo, habang paulit-ulit nating binabasa ang salita ng Diyos, at ito'y unti-unti na umuukit, kumikintal, tumatanim sa isip at puso natin, nagre-rema sa atin ang salita ng Diyos at nagkukonvict sa ating mga buhay. Isang araw, unti-unti, yung mga salita ng Diyos na ito na ating pong nababasa, na ating pong laging pinakikinggan, naiya-apply na po natin sa ating buhay. At the moment na ito po naiya-apply na po natin sa ating mga buhay, ito po ang magiging dahilan na tayo po'y magiging successful, magiging victorious, magpa-prosper sa lahat ng ating gagawin. Ang nais ko po mga kapatid, this year 2024, lahat po tayo sa taong ito, ang Jesus Christ, the freedom and highly favor, ang buong congregation, walang maiiwan, mararanasan natin ang super bless. Wala pong, parang hindi nyo po nakiintindihan. Mararanasan natin ang super bless. Lakas nyo po mga kapatid. I-claim nyo po mga kapatid. Mararanasan natin ang super bless. Okay, dadako na po ako sa ating pong topic ngayon. Ang ating pong topic ngayon ay aking pong pinamagatan, the power of declaration. Ang kapangyarihan ng ating mga dinideklara. Ang kapangyarihan ng ating mga sinasabi. Ang kapangyarihan ng lahat ng lumalabas sa ating bibig, sa ating dila sinasambit. Mga kapatid, listen carefully. Lahat ng sinasabi ng tao, lahat ng ipinapahayag ng tao, lahat ng kanyang binabanggit, diyan po nakasalalay kung ano ang magiging sitwasyon ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, kung mga nakaraang taon, past years, hindi tayo naging maingat sa ating mga sinasabi, sa ating mga dinideklara. I hope
this new year, 2024, pakaingatan po natin ang ating mga bibitawang salita. Why? Sapagkat dito po nakasalalay ang mangyayari at magaganap sa buhay ng bawat isang tao. In the book of Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So makikita po natin, sinasabi po ng book of Proverbs, ang buhay at kamatayan ay sa dila, nakasalalay. Listen carefully. Kaya po, sabi nga po ng book of James, kay liit-liit na bahagi ng dila, pero kaya kang dalhin ito sa impyerno. Kay liit-liit na bahagi ng dila sa ating katawan, pero ito ay pwedeng mapag-apoy. Pag-apoyin ang iyong buhay patungo doon sa impyerno. Tama po. Because according in the book of Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Nakasalalay sa dila natin ang buhay at kamatayan. Or curse or blessing. Buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. Napakalaki ang gagampan ng part sa buhay natin, itong maliit na parte ng ating dila. Kung saan, ito ang nagpo-pronounce. Ito ang nagdideklara. Ito ang nagsasalita sa mga bagay na gusto natin sabihin. Gusto mo ng magulo na buhay? Magdeklara ka ng mga pangit na salita sa kapwa mo. Kapag nalaman ng kapwa mo yung mga sinabi mong pangit, babalikan ka, bubeltahan ka. Yun ang pasimula ng isang magulong pamumuhay. Gusto mong magulong pamilya? Lagi kang magsalita ng mga pangit na pananalita sa buong tahanan, sa loob ng tahanan. At yan ay magkikreate ng isang magulong pamilya. Kaya tama po ang sinasabi ng Bible. The tongue has the power of life and death. Ang buhay at kamatayan, ang magulo at masayang buhay, ang magulo at masayang pamilya, dito magsisimula sa dilang ito. Na tayo ang may control, pero minsan hinahayaan natin yung dilang ito ay magamit tayo para hindi maging maganda ang ating sitwasyon sa buhay. The power of declaration. Mapapansin niyo po ang inyong pastor. Lagi po ako nagdideklara. Meron tayong dinideklara. Laging positibo ang aking dinideklara. Pero kung iyon ay inaangkin nyo, na kapag dineklara ng inyong pastor, sinasabi nyong, Amen! Amen! Sa akin yun, mangyayari yun. Mangyayari sa iyo. Pero nakalulungkot, minsan po mag-aamen lang po tayo, hindi tayo maka-amen. Parang hirap na hirap tayong magsalita ng amen. At kung magsalita man po tayo ng amen sa bawat deklarasyon ng inyong pastor, parang pinipilit pa tayo. Hindi po mangyayari kung ano yung dineklara ng lingkod ng Diyos. Bakit po? Dapat lagi tayong excited. Pag may sinabi ang lingkod ng Diyos, Amen! Sa akin yun mangyayari. Dapat ganon. Parang si Zacchaeus. Nung sabihin ng Panginoong Jesus, Zacchaeus, bumaba ka agad dyan. Tutuloy ako sa bahay mo. Alam niyo po si Zacchaeus, tuwang-tuwa, sabi doon. He is a gladly, sabi doon. Tuwang-tuwa siya, masayang-masaya siya. Kaya yung kasiyahan niya, nagbunga po ng isang bagong sitwasyon na kanyang isip, ng kanyang puso, ng kanyang buhay. Listen carefully mga kapatid. Sa bawat ginagawa natin na nakikita tayo ng Diyos, na tayo ay nai-excite, nagagalak, tuwang-tuwa, sabik na sabik, meron niyang pong kapalit na magandang sitwasyon na gagawin sa atin ng Panginoon. Kaya ako po'y lagi pong excited,
Lagi po akong positibo ang aking deklarasyon, kahit ang kapaligiran po'y dumadaing, kahit ang mga tao sa paligid ko po ay puro negatibo ang aking napapakinggan, pero kina-counterflow ko po yun. Kung wala silang ginawa kundi magsalita na parang malungkot ang Pasko ngayon, parang matamlay ang bagong taon ngayon, parang mahina ang buhay ngayon, parang hirap ang buhay ngayon, ako po sa isip at puso ko, kinokontra ko po yun sa buhay ko. Lagi ko pong sinasabi, ang isang positibong deklarasyon sa bawat bagong taon na pumapasok sa buhay ko. Ngayon po ang aking deklarasyon, 2024, it is a year of freedom and highly favor. Atin pong dineklara yung kung ano yung binigay po na pangalan ng Lord sa church na ito na na-registered po sa Security and Exchange Commission. Yan po'y ibinigay sa atin ng Diyos. At kung ano po yung pangalang ibinigay sa atin ng Diyos, I claim it, I declare, magpo-flow po yan, mararanasan po natin yan sa ating mga buhay. Amen. 2024, it is a year of freedom and highly favor. Pag sinabi pong freedom, kalayaan. Kalayaan sa lahat ng gawa ng kadiliman at ng kaawa. Si Satanas po ay tuso. Si Satanas po ay napakatuso. Wala siyang gustong gawin sa bawat isang anak ng Diyos, sa bawat isang lingkod ng Diyos. Gusto niyang palungkutin, gusto niyang pahirapin, gusto niyang ilugmok sa lahat ng uri ng mga kasalanan, bisyo, iba't ibang uri ng kasalanan. Pero kini-claim natin ang taong 2024, it is a year of freedom sa lahat ng gawa ng kaaway. And then after that, kapag tayo po ay nakalaya na sa lahat ng pang-aalipin ng kaaway, mentally, emotionally, physically, lahat ito'y naranasan natin. Mga kapatid, ang kasunod po nun, rumaragasa, sunod-sunod, highly favor comes from our God. Hallelujah! Praise God! Kaya kung ito po lagi yung ating sinasambit, o ito po lagi yung ating dinideklara, hindi po pwedeng hindi mangyari sa ating buhay, lalo't higit tayo po'y sumusunod ng buong katapatan, buong kabanalan, buong kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Hindi po pwedeng hindi natin maranasan ang highly favor comes from our Lord. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, kung ano po yung lumalabas sa ating dila, sa ating bibig, yun po ang laman ng ating puso. Kaya ang kauna-unahan dapat nating gawin, yung puso natin, ipasiyasat natin sa Diyos. Kasi wala talagang ilalabas na maganda yung ating dila kapag ang puso natin punong-puno ng hinanakit, sama ng loob, galit, inis, inggit. Tignan niyo po yung mga taong inggitera. Kahit walang ginagawa sa kanyang masama, yung taong pinagpapala, nagtatagumpay, inis na inis siya. Wala namang ginagawang pangit sa kanya yung taong pinagpapala ng Diyos, pero lagi siyang inis. At kapag siya nagsalita, negatibo doon sa taong pinagpapala. Bakit nasasabi niya yon? Kasi punong-puno siya ng inggit sa kanyang puso. Kaya makikita po natin, makapagdideklara ka ng magagandang salita, makapagsasabi ka ng magagandang bagay sa kapwa mo, sa kapatid mo, kasi kaya mo nasasabi yan, yung puso mo na pinanggagalingan ng salita mo, malinis. May pag-ibig, may kapakumbabaan. Ay ito po ngayon sinasabi ko po sa inyo, never tayo makapagdideclare ng mga positibo at magagandang salita kapag hindi ayos ang puso natin. Kaya
napakahalaga po na yung puso muna po ng bawat isa po sa atin sa taong ito ang dapat po na general check up po natin sa Panginoon. Yung isang bagong puso, hindi mo yan mabibili sa SM, sa department store, sa kahit anong butika, kahit napakayaman natin, ma-influensya tayo, matalino tayo. Never mo yan mabibili ang isang bagong puso. Ang isang bagong puso, nagmumula sa ating Panginoon. Ezekiel chapter 36 verse 26, the God said, I will give you a new heart and new spirit. Ang nagbibigay ng isang bagong puso at isang bagong espiritu ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya kapag tayo talaga ay merong sinseridad, nagpakumbaba, nagrepent, hindi po pwedeng hindi tayo bigyan ng bagong puso. Like Zacchaeus nung Sunday po na atin napakinggan. Dahil nakita ng Diyos yung sincerity, yung dedicated, yung seriousness, yung kapakumbabaan ni Zacchaeus para kay Jesus, tumanggap siya ng isang bagong puso. Dati lagi siya nandadaya, lagi siya nanluloko para magkamal na sa lapi. Pero dahil nagkaroon siya ng bagong puso, sabi niya sa Panginoon, Lord, kalahati ng aking kayamanan, handa ko pong ipamigay sa mga mahihirap. At kung may nadayaman ako, ibabalik ko po ng 4 na ibayan. Bakit nagawa po ni Zacchaeus yun? Nagkaroon siya ng bagong puso na bigay ng ating Panginoon. Mga kapatid, makapagdideklara lang po tayo ng mga bagong deklarasyon according the will of our God kapag tayo po ay may bagong puso. At napakahalaga po yung tinatawag na declaration sa ating mga buhay. Napakahalaga po niyan. Tingnan niyo po yung sinasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 10. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Sa Tagalog, sabi po doon, sa unang Pedro, kapitulo 3, talatang 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Uulitin ko po, sabi po ng unang Pedro, kapitulo 3, talatang 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at masaganang pamumuhay. Ano po ang sabi? Tila nila ipigilin sa paghabi ng kasamaan. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Kung gusto mo palang magkaroon ng isang mapayapa at masaganang buhay, pigilin mo yung dila mo sa pagsasalita ng mga bad words, negatibong words, at hindi magandang pananalita. This is the secret of peaceful and prosperous life. Ngayon, pansinin niyo po yung mga taong walang habas, walang patumangga, na halos kung salita, sobra po nakasasakit, sobra po makahusga, sobra po makahatol. Pansinin niyo po yung buhay nila. Never sila nakakaranas sa kapayapaan. Never po sila magpa-prosper yung buhay nila. May mga taong may pera, magandang tingnan. Pero titiyain ko po sa inyo, itong mga tao itong may pera, maimpluwensya, pero masyadong mapanghusga, masyadong mapanghatol. Never silang makakaranas ng tunay na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sapagkat yan pong sinasabi ng Diyos sa kanyang salita sa unang Pedro, kapitulo 3, talatang 10. Ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, tila nila ipigilin sa paghabi ng
kasamaan. It is the power of declaration. Makikita po natin muli ang kapangyarihan ng ating mga sinasabi, ng ating mga sinasambit. Sa dila nakasalalay ang buhay, kamatayan, ng sumpa at pagpapala. Ito, napakalaking epekto sa buhay natin. My beloved brethren, I hope this year 2024, yung dila natin, ang lalabas lagi dito, kaayusan, magagandang salita, word of inspiration, word of encouragement. Ang lalabas sa mga dila natin, makapagpapa-inspired, makapagbibigay ng pag-asa, makapagpapa-apoy sa kanyang pananampalataya. So pilin po natin ang ating dila sa panghusga, sa pagbibitaw ng mahasakit na salita, sapagkat sa pamamagitan po ng mga salitang iyan, sabi ng Diyos, kung gusto mo ng payapa at masaganang pamumuhay, dila mo'y pigilin mo sa paghabi ng kasamaan. Baliktarin natin. Kapag tayo pala ay hindi nagsasalita ng pangit at paghatol, panghusga at ng mga negatibong salita, yung pala ang pasimula na ang buhay ng bawat isa po sa atin ay magiging mapayapa, magiging masaya, magiging matagumpay. Kapag yung dilang ito ay atin pong nakontrol sa pagbibitaw, sa pagsasalita ng mga pangit at masamang mga words na nagmumula sa ating puso. Kaya, sabi nga ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpapasama sa tao. Sa Book of Matthew. Hindi ang mga pumapasok sa bibig ang nagpapasama sa tao, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig ang nagpapasama sa kanya. Bakit? Sabi ni Jesus, sapagkat kung ano ang laman ng puso ng tao, iyon ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya mga kapatid, diyan nyo po mame-measure kung anong klaseng tao yung lagi inyong kasama, yung lagi inyong kausap. Even po yung inyong mga mahal sa buhay. Kapag yung inyong mahal sa buhay, wala nang sinasabing maganda. Kapag yung inyong mga anak, yung inyong mga asawa, yung inyong mga relatives, ay wala nang sinasabing maganda kapag kausap mo patungkol sa ibang tao, patungkol sa kanyang, sa kapaligiran, yun na po ang laman ng kanyang puso. Kaya hindi po makapagkakaila ang napakaraming tao sa harapan ng Diyos. Kung ano yung binibitawan niyang salita, kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung bukang bibig niya, kapag kausap niya, kausap natin siya, siya po yun. Kaya pag na-revive siya, na-restore siya, pasabihin niyo po, puro na po kapakumbabaan, puro na po pangunawa, puro na po pagmamahal, puro na po pagpapatawad, ang sasambitin niya. Bakit po? Kasi ayos na po yung puso niya. Pero habang ang puso niya ay punong-puno ng galit, hinanakit, sama ng loob, paghihiganti, wala pong lalabas sa bibig niya na maganda. Puro po pangit. At yun po ang ginagawa ng kaaway. Kaya po ang ating topic ngayon, the power of declaration, hindi po mangyayari na magkakaroon po tayo ng magagandang deklarasyon habang hindi ayos yung puso natin. Kaya kailangan po muna yung puso nating ito ang ipaayos natin sa Panginoon. Kapag ayos na po yung puso natin, lalabas na po dyan ang magagandang salita. Tayo po'y magpapasimula na po ng magagandang deklarasyon na ating pong panghahawakan sa ating buhay, na ang Diyos ang gagalaw at tutulong sa atin para po mangyari yung ating pong mga positive declaration. Okay, naipakita ko po ngayon sa inyo mga kapatid, according the Holy Scripture,
ang kapangyarihan ng ating mga sinasalita, ng ating mga sinasabi. Ngayon, kaya po makikita po natin, napakalaking epekto pala sa buhay ng isang tao kung ano yung kanyang binibitiwang pananalita. Kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Napakalaking epekto nito sa buhay ng bawat isang tao. Ngayon, marami pong mga positive declaration ang Holy Scripture. Yung iba, sinabi ng Diyos. Yung iba, diniklara ng mga lingkod ng Diyos. From Old to New Testament. Ito po ngayon, yung aking pong isi-share ngayon sa inyo. Yung pong mga deklarasyong ito ng Diyos na pwede nating panghawakan at atin maging deklarasyon. Yung mga deklarasyon ng mga lingkod ng Diyos na po pwede nating panghawakan upang maganap at mangyari ito sa ating mga buhay. Number 1, kauna-unahan po na pwede po natin angkinin na lagi natin ideklara sa ating buhay. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nagaganap sa kapaligiran, ito lang po yung lagi natin ideklara sa ating buhay. Ano po ang sabi ng ating first point? I will not be sad or depressed because the joy of the Lord is my strength. Napakaganda pong deklarasyon pong ito, mga kapatid. Kasi po, ang mabuhay sa ibabaw ng mundo, kaakibat po ang kalungkutan. Kaakibat po ang kasipayuan. Kasama po talaga yan. In reality, ang buhay sa ibabaw ng mundo, nandyan po talaga yan. Palulungkutin ka ng maraming bagay sa ibabaw ng mundo. Even po ang magpapalungkot sa iyo ay yung pamilya mo, yung relatives mo, yung kaibigan mo, yung sitwasyon mo. Kaya po pagka tayo ay hindi po marunong tumayo sa tamang prinsipyo at hindi ka magdideklara ng tamang deklarasyon, at paano ka makapagdideklara kung yung puso mo ay hindi ayos, hindi po talaga tayo makakaranas ng tunay na kagalakan at kalakasan mula sa Panginoon. Kaya ito po yung isa sa napakagandang maging always declare in our life. Lagi nating sambitin, hindi ako malulungkot, hindi ako masisiphayo. Hindi ako dadaigin ng mga negatibong nakikita ko, negatibong napapakinggan ko. I-overcome ko ito sapagkat hindi ako malulungkot, hindi ako kakainin ng kalungkutan, kasipayuan, sapagkat ang aking kagalakan ay ang aking Panginoon. Siya yung aking lakas. Ito po ang deklarasyon ni King David. Si King David po ang isang nagsalita niyan. And then, ganoon din po si Nehemiah, Prophet Nehemiah. In the book of Nehemiah chapter 8 verse 10, Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Grabe po si Nehemiah. Si Prophet Nehemiah po, napakatindi rin po ang kanyang pinagdaanan sa pagmiministeryo, sa paglilingkod sa Diyos. Pero sa kanyang puso, isip, at kanyang dinideklara, hindi ako malulungkot. Hindi ako masisiphayo. Kahit pangit yung napapakinggan ko sa mga tao sa paligid, kahit hindi maganda ang sitwasyon na aking ngayon kinakaharap, bilang ako'y isang lingkod ng Diyos at naglilingkod sa aking Panginoon, ito ang araw na banal para sa aking Panginoon. Hindi ako malulungkot. Ang kagalakan
para sa aking Panginoon ay ang iyong kalakasan. Napakagandang deklarasyon ni Prophet Nehemiah. Para sa kanya, ang bawat araw ay banal na inaalay niya para sa kanyang Diyos sa pinaglilingkuran. At ang sabi niya, kahit negatibo ang sitwasyon at nararanasan ng bawat isa, sabi ni Prophet Nehemiah, hindi ako malulungkot. Hindi ako magdadalamhati. Sapagkat ang aking kagalakan ay ang aking Panginoon at siya rin ang iyong magiging kalakasan. Mga kapatid, pag ganito lagi ang ating deklarasyon, paano kang manlulupaypay para sa ating Panginoon? Pag ganito lagi ang ating deklarasyon sa buhay, paano tayong kakainin ng kalungkutan sa mga ating nararanasan? Kung alam mo sa sarili mo na ang prinsipyo mo ay hindi ka dapat malungkot sapagkat ang tunay na pinaghuhugutan ng iyong kagalakan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. And your strength ay ang ating Panginoon din. Kaya mga kapatid, napakasarap na ang laging deklarasyon natin, ang Diyos ang aking lakas. Hindi ako mababalisa. Hindi ako manghihina. Hindi ako manlulupaypay. Sapagkat ang tunay na pinaghuhugutan ng aking kagalakan ay ang aking Diyos na pinararangalan at pinaglilingkuran. Siya ang tunay na daluyan ng aking kalakasan. Praise God. Hallelujah. Second point, ito po'y dideklara ni Apostle Paul. Alam niyo po si Apostle Paul, kung kayo po at ako makakaranas ng pinagdaanan po ni Apostle Paul, baka hindi na po tayo magpatuloy kung tayo lang po ang makakaranas ng pinagdaanan sa buhay ni Apostle Paul. Hindi nag-asawa, hindi nagpamilya, ibinigay ng buong buo ang buhay para sa Lord. Tinalikuran po ang kanyang mga personal na pangarap sa buhay. Isang matalino, isang iginagalang, isang nirirespeto na tao si Paul. Pero nang maka-encounter niya ang Panginoon, lahat ng mga bagay na pinapangarap niya ay kanya pong isenet aside. At ang naging bagong pangarap na lang niya ay lubusang makilala ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Buong buhay niya, ginugol niya sa paglilingkod para sa Panginoon. Pero ang masakit, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, binugbog siya ng pisikal na mga tao. And then after that, binugbog siya ng taong bayan sapagkat siya po'y pinaratangan na nanggugulo at nangangaral ng maling aral. And then after that, na mabugbog siya ng 2 daop, ibinilanggo siya, kinubaran siya, kinaladkad siya, mula ulo hanggang paa. Parang muradong kay Mito ang kanyang katawan. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, laging nakabingit ang kanyang buhay sa kamatayan. Sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Kung tayo po kaya ang makakaranas ng pinagdaanan ni Paul, magpapatuloy pa po kaya tayo maglingkod sa Panginoon? Ibinigay mo na yung buhay mo, kinalimutan mo na yung pangarap mo, pagkatapos niloob pa ng Diyos sa mabibilanggo ka, nakakadena pa ang iyong kamay at paa, at yung bilangguan mo ay sa kaloob-looban ng bilangguan siya nakakulong, may bantay na 16, divided to 4,
Sinisigurong hindi sa makatatakas. Walang dumadalaw, walang makapagdala ng pagkain sapagkat nasa kaloob-looban ng kanyang kulungan. Kung tayo po kaya ang makakaranas ng pinagdaanan at karanasan ni Paul, magagawa pa po kaya nating magpatuloy na maglingkod, magpuri at sumamba? I sad to say, ang daming Kristiyano nakakaranas ng biyaya at pagpapala. Nakakaranas ng mga pabor mula sa Diyos. Nakakaranas ng pag-iingat, gabay at proteksyon ng Diyos. Pero nakalulungkot. Walang ibinibigay na best time, best effort para sa Panginoon. Wala pa pong pinagdadaanan niyon na matitinding pagsubok at problema, pero wala po siyang ibinibigay na pagmamahal, best time, best day para sa Lord. How much more kung itong mga Kristiyanong ito ay dadaan sa matitinding pagsubok? Gaya po ni Paul, magawa pa po kaya niyang sumambat, magpuri at magbalik ng pasalamat sa Diyos. Pero makikita po natin si Apostol Pablo kasama po si Silas sa loob ng bilangguan. In the book of Acts chapter 16, beginning verse 1 up to following verses. Bugbog sarado, kumikirot ang mga sugat, hinog sa mga suntok sipa, bitak-bitak ang likod dahil kinaladkad, nakahubad, patungo sa bilangguan. Pero nung maghahating gabi na, tulog na yung mga inmates, yung mga kapwa bilanggo, hating gabi na, madaling araw, nagpasimula na umawit na mga awiting papuri si Paul at Silas sa sitwasyong kumikirot mula ulo hanggang paa yung kanilang katawan. Napahiya, ipinabilanggo, pero nakuha pa rin na sumamba, magpuri sa Diyos. Nagkapit kamay at sila'y sabay na dumalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. In times of negative situation, pero patuloy na sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat, nananalangin sa Diyos. Nakalulungkot, napakaraming Kristiyano ngayon, I sad to say, nararanasan ng biyaya ng Diyos at pagpapala, pero wala pong ibinibigay na malalim na pagsamba, pagpapasalamat sa Diyos. But thank God, salamat sa Panginoon. Narito kayo ngayon dahil gusto ninyong pasalamatan, sambahin ang Panginoon. Si Paul, nanghihina din, nanlupaypay din, na-discourage din. Dumating sa point ng buhay ni Paul na tao lang yan. Parang ayaw na niya magpatuloy. Dahil sa matitinding pagsubok, kasipayuan, parusa, nakulong na wala namang kasalanan. Tao lang po yan, dumating sa point sa buhay niya na parang hindi na niya kaya. Pero ang maganda kay Paul, kahit hinang-hina na siya, kahit gutay-gutay na siya, kahit lupaypay na siya, kahit parang hindi na niya kayang bumangon. Pero ang isa sa dideklara ni Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. Yan po ang isang napakagandang deklarasyon ni Paul. In the book of Philippians chapter 4 verse 13, ito po ang sabi niya, I can do all things through Him who gives me strength.
Kung bakit niya po yan nasabi, during that time, gutay-gutay na po siya. During that time, yung mga kapatirang pinaglaanan niya ng oras, buhay, panahon, pagmamahal, sa pakiramdam niya parang iniwan siya. Sa loob ng kulungan, ni wala man lang sulat siyang natatanggap mula sa mga unang mga manampalataya na makapagpapalakas ng loob niya para mapawi yung lungkot niya. Wala po. Nung siya po'y hindi pa nabibilanggo, ibinigay niya pong buong buo ang kanyang buhay. Una sa Panginoon, pangalawa sa mga tao na pinaglingkuran niya. Araw at gabi, tinuturuan niya, dinidisciple niya, minomotivate niya. Ito naging daan, sila ay mga natuto, lumago, lumalim sa pananampalataya. Pero ang pinakamasakit, nung siya ay nabugbog, nabilanggo, wala man lang nagtanggol sa kanya. Nung siya ay nakulong, wala man lang dumalaw sa kanya. Gaano kasakit? Gaano po kasakit kay Paul nung siya ay panahon na wala po siya sa loob ng bilangguan. Ibinigay niya pong buong buo, buong lakas ang kanyang buhay para sa Diyos, para sa mga tao, para sa mga kapatid sa pananampalataya. Pero nung panahon na siya'y binubugbog, siya'y kinakaladkad, maaari may mga nakakakita sa kanya ng mga kapatiran, but never siyang nakaranas na ipagtanggol siya dahil maaari natakot yung mga taong ito na kanyang pinagministeryuhan. Hanggang sa loob ng kulungan, walang isang sulat na nagsasabi, Pablo, kaya mo yan. Narito lang kami. Ipinagpipray ka namin. Magpakalakas ka, magpakatibay ka. Wala pong ganon. Wala pong motivational word. Wala pong inspirational letter na siya'y natanggap mula sa mga napakaraming mga Kristiyano na kanyang pinaglingkuran. Pero ang nakabibilib at nakahahanga kay Paul, hindi po siya nagtanim ng galit sa manang loob, hinanakit at paghahanap sa mga kapatirang ito. Bakit? Sapagkat napakalalim ng kanyang spiritual level. Na-i-handle niya ng tama ang kanyang puso. Kasi bakit ko po nasabi, hindi mo magagawa na manalangin at sumamba sa Diyos kung ikaw ay may galit at sama ng loob sa mga bumugbog sa iyo at sa mga kapatiran na hindi nagpadama ng malasakit sa Kanya. Dahil ayos ang puso ni Paul at Silas, sila'y patuloy na nakadulog sa Diyos sa may kapakumbabaan at nakapagpuri sa Panginoon. Sapagkat malinis ang puso nila, walang hinanakit, walang paghahanap, walang sama ng loob, walang galit. Kaya ano po nangyari? Tinanggap ng Diyos yung kanilang pagsamba na may malinis na puso. Tinanggap ng Diyos yung kanilang mga deklarasyon sa panalangin. Kinalag ng Diyos ang mga padlak sa bilangguan. Nagsugo ang Diyos ng anghel. Niyanig ng Diyos ang pundasyon ng bilangguan. Nagsugo ang Diyos ang anghel para si Pablo at Silas ay ilabas sa loob ng kulungan. Bakit nangyari yon? Kasi po, malinis ang puso ni Pablo at Silas. Instead na maghanap, instead na magalit, instead na sila po ay magtanim ng sama ng loob sa Diyos, sa mga taong bumugbog sa kanila, sa mga kapatiran na hindi nagpadama ng pagmamalasakit sa kanila, na natili pong malinis ang puso, isip ni Paul at Silas. Kaya ang lumabas sa kanilang mga bibig at labi ay pawang mga papuri, pasasalamat, parangal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Kapag nakita ng Diyos sa ating pagpupurit pagsamba na malinis ang ating puso, may mangyayari sa ating mga buhay. May mga himala na magaganap sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa bawat isang tao at mananampalataya at lingkod ng Diyos na may malinis na puso. Lupaypay, bagsak, nang hihina. Pero ang deklarasyon ni Paul, I can do all things through Him who give me strength. Hallelujah. Kaya kapatid, ikaw at ako, ano man ang po pwede mong makita, ano man ang po pwede mong maranasan sa buhay, ano man ang mga pagsubok na iyong pwedeng maranasan, pero magpapatuloy ka, magagawin mo ang mga bagay na dapat mong gawin na makapagbibigay ng karangalan, kapurihan sa Diyos, sapagkat ang lakas mo ay hindi magmumula kanino paman, sapagkat ang lakas mo ay kukunin mo lagi sa Panginoon. Kapag ang lakas natin ay lagi natin kinukuha sa Panginoon, walang bagay na hindi natin kayang ma-overcome. Amen! Pero kapag kumuha ka ng lakas sa kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, kumuha kayo ng lakas sa akin, bilang pastor nyo, limitado po yung lakas ko. Manlulupaypay ka. Hindi mo magagawa yung mga bagay na makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. But the moment kahit ikay gutay-gutay na, pinagkakaisahan, ibinabagsak, pinagchichismisan, hinahatulan. Ikay lupaypay na, ikay discouraged na, pero iyong idideklara, sasabihin mo sa buhay mo, sa sarili mo, ilalabas ng iyong labi, lahat ng bagay ay gagawin ko para maparangalan ng Diyos, sapagkat ang lakas ko ay magmumula sa aking Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. I can do all things through Christ who strengthened me. Napaka-ganda pong deklarasyon in this year 2024. Huwag ka manghihina, kapatid. Huwag ka manlulupay pa. Kapatid, nanghihina ka, nanlulupay-pay ka. Ako bilang pastor, kapatid, minsan maganda lang yun akong tingnan. Minsan may mga pagkakataon na tumatayo ako dito pero hindi ko kailangang ipakita sa inyo yung kahinaan. May mga pagkakataon nang hihina din ako, nang lulupaypay din ako sa maraming bagay sa buhay ko. Pero sinasabi ko lagi, tatayo ako. Magpapatuloy akong tatayo, magpapatuloy akong maghahayag na salita ng Diyos. Kahit ako'y nanghihina, nalulungkot, nadidiscourage, nadidisappoint sa maraming bagay, sapagkat hindi ako kukuha ng lakas sa mga nakikita ko. Kukuha ako ng lakas sa aking Panginoon na pinaglilingkuran. Always we declare, I can do all things through Christ who give me strength. Kapatid, pag dumating sa buhay mo na nanghihina ka, na hopeless ka, ideklara mo lang yan. Philippians chapter 4 verse 13. You always declare, I can do all things through Christ who give me strength. Kasi kapag ka kukuha ka lang ng lakas sa tao, minsan, manghihina ka lang. Kukuha ka ng lakas sa mahal mo sa buhay. Minsan yung mahal natin sa buhay, hindi naman nakapagpapalakas minsan eh. Minsan sila pa nga ang nakapagpapabagsak ng iyong pananampalataya. May mga pagkakataon, yung mahal mo sa buhay, siya pa yung nagbibigay ng sakit, kirot sa iyo. Pero kailangan natin i-overcome yung mga ganyan sitwasyon. Always focus our Lord Jesus Christ.
Sapagkat si Jesus Christ ang tunay na daluyan ng matibay na pananampalataya at kalakasan. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kapatid, this year 2024, always declare and positive declaration. Praise God. Next point, I will not fear because my God is with me. Wow. Praise God. Hallelujah. Sino may sabi niyan? Si Prophet Isaiah. Kasabay ang pangako ng Diyos sa kanya. Pag pinag-aralan niyo po ang buhay ni Prophet Isaiah, isa po ito na napakatindi ang pinagdaanang discouragement sa buhay. Basahin niyo po ang Bible para maintindihan niyo po. Minsan po tayo pag dumadaan sa mga discouragement, problems and trials, nadidisappoint tayo, natatakot tayo, nawawala na tayo ng pag-asa at apektado na po yung ating relasyon sa Diyos. Pero nakabibilib yung pong deklarasyon ni Prophet Isaiah. Sabi ni Prophet Isaiah in his declaration, I will not fear because my God is with me. Napakaganda pong deklarasyon yan. Napakaganda pong lagi yan natin dinideklara, sinasambit kahit ikaw na lang mag-isa. Hindi ako matatakot kahit may lindol, kahit may unos, kahit umuulan ng apoy, kahit may nangyayaring hindi maganda sa kapaligiran, hindi ako matatakot. I will not fear because my God is with me. Sapagkat kasama ko ang Diyos. Kasi kapag inilagay natin sa ating isip, sa ating puso, na kapag may mga problema at pagsubok tayo, iniwan tayo ng lahat, parang wala na tayong kasama, parang wala na nagmamahal sa atin, even ang Diyos parang hindi na natin nararanasan, kapatid, nagkakamali tayo. Kasi sinabi ng Panginoon, Hebrew chapter 12 verse 5, Jesus said, I will never leave you, I will never forsake you. Sinungaling ba ang ating Panginoon? Hindi po sinungaling ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, 101% tutuparin niya yon. Kung bakit minsan hindi nararanasan ng tao ang Diyos, siya po ang lumalayo sa Diyos. But never po ang Diyos lalayo sa bawat isang tapat na sumusunod sa Diyos. Kaya sabi po ni Jesus, John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Ang tao po ang humihiwalay sa Diyos, but never po ang Diyos iniiwan tayo. Ang Diyos po lagi lang nandiyan. Ang Diyos po ay sinlapit lang po ng isang usal, isang dasal na mataimtim na may mapagpakumbabang puso. The moment we pray with humble heart, with sincerity, with compassion, mararanasan natin ang divine presence ng Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Isaiah chapter 1 verse 18, sabi ng Diyos, halika kayo. Bakit po siya nananawagan? Napakalayo na po ng bawat isang tao sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi nararanasan ng mga tao ang presensya at kabutihan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, halika kayo. Halika kayo. Come with me. Magliwanagan tayo. Halika kayo. Magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang inyong kasalanan. Simple man yan ng eskarlata, papuputiin ko yan ng isang simputi ng balahibo ng tupa. Halika kayo.
Ang dahilan kung bakit maraming tao nanlulupaypay, nanghihina, natatakot. Kasi patuloy na lumalayo sa Diyos. Sabi ng Lord, Matthew 11:28-29. Hali kayo. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pinapasan, pinagdadaanan, nararanasan sa buhay. Hali kayo. At kayo'y bibigyan ko ng kapayapaan. Bibigyan ko ng masayang puso, matiwasay na isipan. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Pasanin niyo ang aking pamatok, sapagkat magaan at maginhawang dalhin ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Kapag tayo na kay Lord, meron pa rin po tayong papasanin. Pero ang kasarapan, kapag tayo po ay patuloy na nagpapakalapit, sumusunod sa Panginoon, yung pinapasa natin, sabi niya, magaan, maginhawang dalhin. Ang pinakamaganda ang pangako niya, I give you complete rest. Isang mapayapa na kaisipan, damdamin, ang mararanasan ng bawat isang taong totoong nananampalataya na kahit merong trials, challenges ng buhay, pero nagpapatuloy na sumusunod, lumalapit sa ating Panginoon. Ito rin po ang prinsipyo ni Prophet Isaiah. I will not fear because my God is with me. Kapatid, lagi nating ideklara na hindi mo kailangang matakot. Hindi natin kailangang matakot kasi God is always with us. Hallelujah. Iiwan mo ang Diyos, pero hindi ka iiwan ng Diyos. Yun po ang malaking katotohanan, mga kapatid. Kaya lang po nakakaranas ng kalungkutan, kasipayuan, discouragement ng isang tao dahil siya ang lumayo sa Diyos. But ang Diyos, never tayong iiwan ng Diyos. Kaya lagi sa nananawagan, come with me. Come to me. Lagi po yan ang panawagan ng Panginoon. Kaya lang minsan, maraming tao, matitigas ang ulo. Ipinipilit yung gusto niya. Ipinipilit yung kanyang sariling diskarte. Pero ang Diyos hindi nagsasawa. Come with me and I will give you rest. Ang isa po sa pinakamasarap na ma-experience sa buhay, mga kapatid, yung tunay na kapahingahan ng ating isip, ng ating damdamin, ng ating kaluluwa, na ang may bigay ay ang ating Panginoon. Ito ang the best experience. Yung minsan, kahit ikaw ay walang-wala, kahit ikaw ay nag-iisa, kahit ikaw ay may mga problema, pero nararanasan mo yung presensya ng Panginoon.
Nararanasan mo, payapa ka, masaya ka, hindi mo maintindihan yung isip mo, yung sarili mo, kahit meron kang mabigat na pinagdadaanan sa buhay, pero lagi mong nararanasan ang kasabikan, ang kauhawan na magpuri, manalangin, sumamba sa Diyos. Bakit? Kasi suma sa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Kahit marami kang pera, kahit marami kang magagandang bahay, sasakyan, damit, sapatos, kahit napakaraming pagkaing masarap na nakahapag sa pagkainan mo, pero ang masakit, wala pala ang Panginoon sa pagkakataong iyon. Yun po ang pinakamasakit. Kaya sabi ng Panginoon, iba ang kapayapaang ipinagkakaloob ko sa inyo kaysa sa kapayapaan ng sanlibutan. Yung kapayapaang dulot ng sanlibutan, temporary lang po yan. Pag marami kang pera ngayon, masaya ka, pero kinabukasan, maaaring malungkot ka na. Pag meron kang bagong sapatos, bagong damit, bagong alahas, bagong sasakyan, napakasaya mo ngayon, pero after a few months, malungkot ka na. Pero kapag yung kapayapaan na meron ka mula kay Lord, eternal, forever. Iba ang kapayapaan, iba ang galak, iba ang saya na dulot ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po ni Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Kapag tayo may galak na nagmumula sa Panginoon, kapag tayo may kasiyahan na nagmumula sa Panginoon, ito ang lakas natin. At kapag meron tayong lakas na nagmumula sa Panginoon, kahit anong unos, bagyo, dilubyo ang ating maranasan, hindi tayo kayang pabagsakin sapagkat si Lord ang kasama natin. Glory to God. Next point. Next. Our declaration 2024, my God richly supplies all my needs according to the riches of His glory in Christ. Wow! Napakaganda pong ito po'y another nating maging deklarasyon. Ang mga tunay na tapat na sumusunod sa Panginoon. Ang mga tunay na tapat na naglilingkod sa Diyos, God always provide our needs. Kaya ito po naging deklarasyon ni Paul. Ang sabi po ni Paul in the book of Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. At buhat sa kayamanang hindi mauubos ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang kayamanan po ng ating Diyos na nasa langit na hindi nakikita ay hindi kayang ubusin. Mauubos ang kayamanan ni Billy Gates. Mauubos ang kayamanan ni Henry C., ni Ramon Ang, ni Ayala. But ang kayamanan ng Diyos ay never na mauubos. Kapag tayo tapat at tunay na sumusunod sa ating Panginoon, ang sabi diyan, buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, ibibigay niya sa iyo, sa atin lahat, ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. God is always provide all our needs. Yan lang po yung akin laging pinangahawakan, mga kapatid, sa buhay ko. Ako po ay dating negosyante na nag-full time. Ang laki po ng difference talaga. Noong panahon na ako po ay may negosyo,
Sanay po ako sa buhay na talagang dahil may negosyo, kaya mong bilhin yung mga gusto mong bilhin. Kaya mong magpagamot sa mga mamahaling ospital. Kaya mong ipasyal ang pamilya mo sa mga dekalidad na restaurant. Pero dumating sa buhay na aking nag-full time, nakita ko po ang kabutihan ng Diyos. Dumating sa point ng buhay ko na mahabang panahon nagtiis. Pero nakita ko po, dumating sa point ng buhay ko, ang Diyos ang nagsusupply sa lahat ng aking pangangailangan. Di ko kailangan manghingi, di ko kailangan mamalimos. But God is always provide all our needs. Even ang pangangailangan ng templong ito. Tayo po ay nasa 2 taon ng mahigit na nangungupahan sa church na ito. Pero mapapansin niyo po, wala kayong matatanggap na text sa akin. Wala kayong matatanggap na tawag sa akin. Na isang araw sinabi ko sa inyo, kapatid, kulang ang pambayad natin sa upa. Alam niyo po yan mga kapatid, hindi po sa ako'y nagmamalaki, pero tapat ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Amen? Siya po lahat ang nagpo-provide. Marami siyang ginagamit na tao. Di ko kailangan manghingi, di ko kailangan mamalimos, sapagkat ang Diyos ang may sabi. Mula sa kayamanan ng ating Diyos na hindi mauubos. Isusupply niya ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kaya mga kapatid, atin lamang po laging ideklara yan. Sama-sama nating ideklara mga kapatid. Araw-araw, always declare, my God richly supplies all my needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Hallelujah! At tapat ang Diyos. Sa bawat isang nagtatapat sa Kanya, ang Diyos ay mananatiling tapat sa Kanyang mga pangako. Ipaparanas niya ang Kanyang pangako sa bawat isang tapat na sumusunod sa Kanya. Hindi ka pagkukulangin, bagkus mag-uumapaw, mag-o-overflow ang supply ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Hallelujah! Ngayon po ay pupunta po ang inyong pastor this coming month of February sa Japan. 3 po kami. Kanya-kanya po kaming pamasahe. Yung pamasahe ko po, pinirepare na po ni Lord mula sa kanyang blessing. Hindi po sa tayo nagyayabang. Inayos ko ang passport ko, ang aking visa, di po ako nanghingi. Mula sa blessing ni Lord, lahat po yon ipinrovide ni Lord. Mula sa pagpapala ng Panginoon. Mula po sa ating sweldo sa YouTube. Mula po sa ating revenue sa YouTube. Ginagamit ng Diyos yung ating kinikita monthly sa YouTube, kung saan yung mga plano niya ay isinusupply niya. Even sa aking pamilya. Tapat ang Diyos sa bawat isang tapat na sumusunod sa Kanya. Ako'y namamangha, nagugulat sa galaw at kabutihan ng Diyos. Totoo na kapag ikay nananampalataya na hindi ka pababayaan, God always provide our needs. In this ministry, tapat ang Diyos. May mga taong merong mga generous heart na nagugulat ako na ginagamit ng Panginoon sa pangangailangan ng templong ito. Gusto niya po akong dalhin sa Japan, pinrovide niya po ang aking pamasahe balikan.
mula po sa revenue ng ating YouTube channel. Napapansin niyo po nung Christmas, first time po tayo na hindi ko po ako nagpa-change gift. Sabi ko sa inyo, wala po doon sa naipong kong unti-unti na revenue. Maliliit na bagay po yun. Lahat ng pinamigay natin, galing po yun sa revenue ng YouTube channel natin. Tapat ang Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, mula sa kayamanan niyang hindi mauubos, lahat ng pangangailangan mo na ginagamit mo yan para sa pakapurihan ng Panginoon, ako ang magsusupply, ako ang magpo-provide sa pamamagitan ni Jesus Christ. Napakabuti ng Panginoon. Mula sa dati nung ako'y first time nag-full-time, napakahirap. Ang haba nung panahon na pinagtiis namin pamilya. Nung bago-bago po ako nag-full-time, dumating sa point na yung noodles, sabaw na lang po yung inuulam namin. Yung laman ng noodles sa mga anak namin. Dumating sa point na ako po yung nag-full-time, binitawan ko negosyo ko, isang stick na Nescafe na 2 piso, hindi kami makabili. At kung makabibili man, hindi makapagluto, walang gasol. Ngayon ko po sinasabi sa inyo, hindi po para magpaawa, kundi para ipakita ko po sa inyo na sa panahon ng pagsubok, kahirapan, kawalan, pero never kaming tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Sa panahon ng kawalan, kadustaan, kahirapan, never kaming dumaing sa mga kapatiran. Ngayon ko lang po sinasabi sa inyo ito, pero wala nakakaalam. But never nyo pong makikita sa buhay ng inyong pastor, sa aking pamilya, na kami ay nagpakita ng kahabag-habag. But ngayon, napatunayan ko, tapat ang Diyos. Kapag naglilingkod ka sa Diyos ng tapat, siya ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Amen? Hallelujah! Patuloy ko po kayong ini-encourage sapagkat naranasan ko po. Sabi nga ni Joshua chapter 24 verse 15, sabihin nyo kung kaninong Diyos kayo maglilingkod. Pero sabi ni Joshua, pero ako at ang aking buong sambahayan kay Yahweh lamang maglilingkod. Nakikita niyo po lahat ng anak ko, asawa ko, kami po'y naglilingkod lahat. Yung bunso ko po nag-aaral po ng kolehiyo, but never niyang idinahilan na nag-aaral siya sa kolehiyo. Patuloy siya naglilingkod sa Diyos. Mahirap pagsabayin po ang pag-aaral sa kolehiyo at paglilingkod. Pero alam po kasi nila ang prinsipyo ng kanilang tatay. Sa akin po kasi, hindi mo pwede idahilan kung anong profesyon mo, kung anong ginagawa mo. Ang itinuro ko po sa kanila, kahit ikaw'y busy, pero huwag mong kalilimutang i-first priority ang maglingkod sa Diyos. Yun po yung na-put up ko sa kanila. Kaya sila po, yung 3 anak ko po na yan, hindi po yan nagdadahilan sa akin na sila'y may lakad, na sila'y merong pupuntahang lugar. Wala po problema yon. Lumakad sila, pumunta sila. Pero pag linggo, ang Diyos ang dapat unahin. Kahit may sakit ka, pag kaya mong tumayo, huwag mong idadahilan yung sakit mo. Basta kaya mong tumayo, kaya mong gumayak, i-priority mo pa rin, sambahin ang Diyos pag linggo. Ganun ko po tinuruan ang aking pamilya. Always first priority, our God. To worship, to serve with wholehearted heart. Kaya mga kapatid, kahit anong pinagdadaanan, kahit anong sitwasyon, always priority, our God. At doon po nalulugod ang Diyos.
At kung bakit po ang buhay ng inyong pastor ngayon, nagugulat ako. Pinoprovide niya ang pangangailangan ng ministeryong ito, even ang aking pamilya. Ginagamit niya po ang YouTube channel natin. Hindi ko po yun pinangarap. Ang gusto ko lang po yung mangaral. Ang gusto ko lang po yung mag-share. Magamit ako ng Diyos sa buong mundo. At tama yung YouTube channel, worldwide po ang inaabot. Pero hindi ko po alam na meron po palang revenue yon. Meron po palang revenue yon. Meron po palang kita yon, buwan-buwan. At ngayon po, hindi man kalakihan, pero natutugunan yung pangangailangan ng aking pamilya, ng inyong pastor. Sapagkat tapat ang Diyos sa bawat isang tapat sa Kanya. Hallelujah. Next point, I am a lender and not a borrower. Wow. Maraming tao ang laging iniisip kung saan mangungutang. Yan po lagi ang mentalidad ng napakaraming tao. Even ang majority ng Pilipino, kung saan mangungutang. Di naman masamang mangutang, mga kapatid. Di masamang mangutang. Ako po ay nangungutang din. Pero ang masarap po na ating maging deklarasyon sa taong 2024, ikaw na ang magpapautang. Ako na ang magpapautang. Hindi ka na mangungutang. Amen? Napakasarap po na ikaw na po yung tumutulong. Ikaw na po yung nagpapahiram. Hindi na po yung ikaw yung nangungutang. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat unti-unti, yung mga dati ko pong utang, unti-unti, binabayaran ko. Malapit na pong matapos yung iba. Nakatutuwa, ako'y naka-full time sa Lord. Nakapokus sa paglilingkod sa Diyos. Pinapractice ko po sa buhay ko. Na ako po'y huwag nang mangutang. Sapagkat darating ang panahon, ako na po ang tutulong. Amen? Deklara po natin mga kapatid. Ang ating topic po, the power of declaration. Para po sa mga nahuli. Yan po yung ating topic. The power of declaration. Ang kapangyarihan ng pagdedeklara. Kung ano yung sinasabi mo, mangyayari yan. Kapag sinasabi mo ang hirap ng buhay, mangyayari sa iyo yan. Kapag sinasabi mong ang gulo ng buhay mo, mangyayari sa iyo yan. Kung ano yung sinasabi natin, yan pong magmamanifest. Pero kung ano yung aking sinasabi mo, pinanghahawakan mo, sumusunod ka sa Panginoon, yan po ang magaganap. Kapatid, kung ikaw ay magpuput up ng hanap buhay at mangungutang ka lang at lalo't patubuan, dinidiscourage kita. Huwag ka na magsimula ng hanap buhay kung mangungutang ka lang at kukunin mo lang sa Bombay. Hindi po yan kalooban ng Lord. Kung ano yung meron ka, kahit 500 lang yan, kahit 1,000 lang yan, itaas mo yan sa Panginoon. Tapatan mo kung ano yung meron ka lang, paikutin mo yan. Paikutin mo yan. Parang yung babaeng balo, baon sa utang, namatay yung asawang lingkod ng Diyos, ang iniwan sa kanya utang, lumapit sa lingkod ng Diyos kay Elias. Sabi ng babaeng balo, lingkod ng Diyos, kinukuha na po yung aking mga anak para alipinin, para pambayad utang. Baon po kami sa utang. Pero alam niyo po kung gaano kabuti naging tapat yung asawa ko nung nabubuhay pa. Pero siya po namatay na po ngayon. Ang natira po sa amin, utang. Ang laki po ng problema ng babaeng balo. Sabi ng lingkod ng Diyos,
Hindi po siya tinuruang mangutang para makabayad ng utang. Hindi po siya tinuruan ang lingkod ng Diyos na maghanap buhay at mangutang muna para magkapuhunan, para makabayad ng utang. Ano po sabi ng lingkod ng Diyos? Ano ang meron ka? Wala nga eh. Wala nga pera yung babaeng balo eh. Naging totoo yung babae. Ano sabi ng babaeng balo? Wala po eh. Bankrupt nga po kami. Zero balance. Negative. Ang meron lang po kami ngayon, isang boteng langis. Kinig po kayo mabuti. Yan lang ba meron kayo? Sabi ng lingkod ng Diyos, ang talino po ng kanyang payo. Sige, sama mo yung mga anak mo. Manghingi kayo ng mga bote ng basyo. Mga bote ng basyo ng langis. Manghingi kayo, manghiram kayo, lahat. Habang makakahiram kayo, habang makakahanap kayo, sige, kayo maghinang umikot kayo. At kapag nakahiram na kayo, nakahingi na kayo ng mga boteng basyo, magkulong kayo sa loob ng bahay nyo. Kagandahan po sa babaeng balo, marunong sumunod sa payo ng lingkod ng Diyos. Pakinig po kayo, ang taong marunong sumunod sa tamang payo napapanuto. Ang taong hindi marunong sumunod sa tamang payo napapahamak. At tapatin ko po kayo, ang inyo pong pastor, isa po yan sa ministering ko ay counseling. Kaya lang ako po kung mag-counsel, hindi mo kakayanin ang mga payo ko. Pero pag sumunod ka, mapapanuto ka. Pag sinuway mo ang payo ko, nasa sayo yan. Kaya kung kayo po may mga problema at pagsubok, approach nyo lang po ako. Kapag sumunod po kayo sa payo ko, magagaya po kayo sa babaeng balo. Yung babaeng balo, hindi po nagtawa. Ano? Manghihiram kami ng mga boteng basyo. Ano namin ang boteng basyo? Ang daig ko po sa inyo, bahong kami sa utang. May babayad ba namin yung boteng basyong yan? Hindi po ganun yung babaeng balo. Kung ano yung sinabi ng lingkod ng Diyos, sumunod lang siya. Nung nakapanghiram na, nagkulong, sinalinan po nila yung mga basyo mula doon sa isang boteng basyo. Napuno po nila lahat, mag-iina yung lahat ng mga basyo. At sabi pa po niya, bigyan niyo pa ako, bigyan niyo pa ako. Tumutulaw pa to, tumutulaw pa. Ala na bang basyo? Sabi ng mga anak niya, wala na po nanay. May himalang nangyari sa babaeng balo mula sa payo ng lingkod ng Diyos sa kanya na siya'y tapat na sumunod. Sabi niya, nung puno ng lahat, bumalik muli sa lingkod ng Diyos. Ano po ang gagawin ko sa mga langis na puno po namin lahat? Sabi ng lingkod ng Diyos, ipagbili niyo po yung mga langis lahat na yan. At yung pagbibilhan, bayaran niyo yung mga utang niyo at yung matitira, gamitin niyo sa ikabubuhay ninyo. Nakabayad ng mga utang yung babaeng balo, merong natilang puhunan. Nangutang ba babaeng balo? Hindi siya nangutang. Bakit po hindi siya nangutang? Yung lingkod ng Diyos na asawa niya, na naglingkod ng tapat sa kanya, pinahalagahan niyo ng Diyos. Yung marunong sumunod na babaeng balo sa payo ng lingkod ng Diyos, naging bunga ayo. Nakabayad sa mga utang, may natirang puhunan, yun ang ginamit, pinaikot, pinalago, dahil sinamahan ng Diyos, pinagpala yung babaeng balo. Our declaration, I am a lender and not a borrower. Hindi na tayo mangungutang, tayo na ang magpapautang. Take note, pag magpapautang kayo, huwag niyo po patutubuan hanggang maaari. Pero kung yan po magiging hanap buhay nyo, pero dapat po talaga hindi maging hanap buhay ang pagpapautang, ang lending. Hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung talaga pong hindi maiiwasan, dapat po hanggang 2% lang ang patubo. Ang 5% na patubo na ipapatong natin sa mga nangungutang, hindi po makatutulong yun. Makagigipit sa kanila yun. Lalo po yung 10%, 20%,
para mo na pong inilulubog sa kumunoy yung mga taong pinauutang mo. Pagdating ng takdang panahon, sisingilin po yung mga taong iyon. Hindi po tulong yon, ginigipit mo yung tao. Kaya kung tayo po ay magpapahiram, hanggang maaari wala pong tubo. At take note, hindi po masamang manghiram. Ang masama po yung hindi ka marunong magbayad. May sumpa po dyan. Kapag ikay nangungutang at di ka marunong magbayad, tatapatin ko po kayo, hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Lalo't ang hiniriman ninyo, Kristiyano, lingkod ng Diyos, hindi mo na tinulungan, inutangan mo pa, sinuba mo pa, may sumpa po yan. Gusto mong pagpalain, kapatid, ikaw ang tumulong. Ano ang sabi ng Kawikaan 11:24? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Yan po yung nakaraan linggo. Kung gusto mong pagpalain, tumulong ka ng may galak sa puso. Tulungan mo yung tao. Hindi man makabayad sa iyo sa tulong mo yung taong iyon, huwag mong papatanawin ng utang na loob yung tao. Tulungan mo ng may galak. Ang Diyos ang magbabalik sa iyo ng napakasaganang pagpapala. Ang taong matulungin ay tiyak na tutulungan at pagpapalain. This is the secret of prosperity life. Kaya mga kapatid, sa taong 2024, wag po tayong maging kuripot. Maging generous po tayo. Maging mapagbigay po tayo sapagkat ang Diyos ang may sabi. Hindi ka na mangungutang, ikaw na ang magpapautang. Hindi ka na laging hihingi ng tulong, ikaw na ang tutulong. Amen! Gusto niyo po bang mangyari yon? Praise God! Ano po ang sabi ng Bible? In the book of Deuteronomy chapter 28 verse 12, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Hindi ka na mangungutang. Ikaw na ang magpapautang sa maraming bansa. Yan ang pangako ng Diyos sa Israel. Pansinin niyo po nangyari sa Israelita, sa bansang Israel. Napakaliit na bansa, but never na nangungutang ang bansang Israel. Sila ang binibilhan ng mga produktong mula sa kanilang lupain. Bakit? Sobra silang pinagpala ng Diyos. Dahil sila'y chosen nation of God. Kapatid, kapag ikaw ay kinalugdan ng Diyos, kapag ikaw ay nalugot ang Diyos sa buhay mo dahil sa ginagawa mong katapatan na pagsunod at paglilingkod, dadaloy ang rumaragasang pagpapala sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen. Hindi ka mangungutang, ikaw ang magpapautang. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Next point, with God, all things are possible. Lagi nating ideklara, lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Sa atin lang po maraming imposible. Pero sa Diyos, all things are possible. Sa atin lang po mahirap gawin ang isang bagay, pero sa Diyos, lahat posible. Kung hindi ka naniniwala sa magagawa mo, pero panghawakan mo ang magagawa ng Diyos. Jeremiah 32 verse 27, the God said, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sa atin maraming mahirap, maraming imposible tayong magawa. Pero kapag ikay pinaniniwalaan mo ang Diyos sa pinaglilingkuran mo, sinasamba, walang bagay na mahirap. Lahat posible sa lahat ng ating pwedeng gawin. In the book of Matthew chapter 19, verse 26, Jesus looked
at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Sa tao, maraming bagay na hindi niya kayang gawin. Pero sa Diyos, lahat ng bagay ay magagawa niya. Kaya mga kapatid, ito'y lagi nating ideklara sa ating mga buhay na patuloy sa Diyos, walang bagay na mahirap. With God, all things are possible. Last point, I live under God's supernatural protection. Lagi nating ideklara na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng matinding proteksyon at pag-iingat ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng matakot, hindi ka po pwedeng nervyusin kapag lagi mong dinideklara na nasa ilalim ka ng matinding pag-iingat ng Diyos. Ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng matinding gabay, patnubay at pag-iingat ng Diyos. Walang sandata, walang bagay na po pwedeng makapanaig sa iyo sapagkat ikaw ay protektado ng kapangyarihan ng Diyos. Always declare under God's supernatural protection from God. In the book of Psalm chapter 91, verse 1 to 2, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Sa iyong aking sandigan, sa iyong aking matibay na muog, sa iyong aking pinagtitiwalaan, sa iyong aking kanlungan, sa iyong aking proteksyon. Lagi idideklara yan mga kapatid. Walang bagay na po pwedeng gamitin ang Diyos sa ating mga buhay sapagkat tayo'y nasa ilalim ng isang buhay na sobrang protektado ng Diyos ang ating mga buhay. Habang tayo'y nagtitiwala, naniniwala at sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ang patuloy na nagsishield sa atin para tayo'y gabayan, ingatan at proteksyonan. Kaya mga kapatid, yan po yung lagi nating ideklara, ating pong i-review. Number 1, lagi po nating ideklara, I will not be sad or depressed because the joy of the Lord is my strength. Second point, I can do all things through Christ who strengthened me. Third point, I will not fear because my God is with me. 4, ikaapat, my God richly supplies all my needs according to His riches in glory in Christ. And 5, I am a lender and not a borrower. Number 6, with God all things are possible. And then last point, I live under God's supernatural protection.